Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang para masawata ang fake news. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Dapat nang matigil ang paglalapan ng fake news. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng isinagawang sectoral meeting sa Malacanang kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi na biro at kailangan na talagang bigyan ng pansin ang pagkalat ng peking balita dahilan upang mag-issue ng gayong kautusan ng Presidente. Kahit na niyang ibang mga firms mula sa ibang bansa ay nagsasabing dumarami talaga ang fake news sa Pilipinas na ayon kay Attorney Castro ay walang buting idudulot sa gobyerno. Hindi lamang nga niya sa pamahalaan ang negatibong epekto nito kundi pati na sa ekonomiya, ganun din sa taong bayan. Madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Kaugnay nito ay suportado ng Malacanang ang binuong Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police sa gitna din ng pagpapakalat ng anyay mga fake news peddlers ng disinformation kasunod ng matagumpay na pagkakaaresto sa tatlong nasa likod ng pagdukot at pamamaslang sa Chinese national na si Anson Ke. Ayon kay Castro, pilit na pinalalabas ng mga nagpapakalat ng fake news na pawang fall guys lamang ang mga dinakip na suspect. Nakakadismayaan niya ito lalo't ang pinalalabas ng fake news peddlers ay nagbabalita ng maling impormasyon ang gobyerno at ang mainstream media. Dahil dito, umaapela ang palasyo sa lahat ng Pilipino na maging responsabling social media content creator at magtulungan sa pagsugpo sa fake news. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo na sugpuin ang fake news na ito. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.